For today's vlog, bago nga ang kaganapan sa aming swimming, pumunta muna nga kami dito sa may GT7 para bilan nga ang mga bata ng kakailanganin nila para nga sa paliligo. Kagaya nga nitong goggles, rash guard at pati na nga rin ng life vest. Kabisado ko na kasi itong batang ito, panigurado magtatagal-talaga to sa swimming pool kaya kailangan niya talaga yung mga swimming gears na yan. Bumili nga rin pala kami dito ni Daddy Boss ng short na pambasa para nga mamaya kapag naligo kami, ito na nga lang din yung susuotin. Niloloko ko pa nga siya dyan, sabi ko ayoko ng short, eto ka ako yung gusto kong suotin. Kaya lang sa laki ng tiyan ko, panigurado, sayang lang ang swimsuit na to. Char. Fast forward, pagkatapos nga namin bumili ng mga swimsuit, umakyat naman nga kami dito sa second floor para nga bumili pa ng mga iba pang kailangan, kagaya nga nitong spoon and fork, plastic cup, at pati na nga rin paper plate. Pagkatapos naman naming makuha ang mga kailangan, dumiretso na nga rin kami sa cashier para nga magbayad. Kinabukasan, eto na nga yung araw ng aming swimming, kaya maaga pa lang nakagayak na kami para nga umalis. Pero bago nga kami dumiretso sa private resort, syempre dito muna nga tayo didiretso sa simbahan. Eto rin kasi yung araw ng aking birthday, kaya bago kami magpakasaya, magpapasalamat muna nga ako kay Lord sa lahat ng blessings na na-receive ko this year. Pagkatapos naman namin sa simbahan, umalis na nga rin agad kami at dumiretso na dito sa private resort na binook namin. At dito nga yan sa Sitio Emilino Farm and Resort dito sa may Balubad, Bulacan, Bulacan. Napakalawak nga ng private resort na ito at isa talaga sa nagustuhan ko dito ay napakaraming tanim na puno at halaman. Kung isa kang nature lover ay talagang ma-appreciate mo yung ganda ng lugar na to. Nakaka-relax kasi talagang pagmasdan, feeling ko tuloy nasa malayong lugar kami. Pati nga yung kanilang swimming pool napakalino ng tubig at napakalamig din. Pagkatapos ko nga malibot ang resort, dumiretso na nga kami dito sa aming room para nga tignan ito at para mailagay na nga rin yung iba pang gamit. Habang si Daddy Boss naman ay busy na nga at nagluluto na nga dito ng kakainin namin para mamaya. Nagluto nga lang din muna siya ng hotdog para nga makakain muna nga ang mga bata bago nga maligo. Pagkatapos naman kumain, nagpalit nga lang din sila at eto nga si Gael, dire-diretso na nga tumakbo dito nga sa swimming pool. Siya talaga ang pinaka-excited na lumusong sa amin kaya nga pagkatapos kumain ay diretso agad dito sa paliligo. Kasama ko nga rin pala dito ang aking kapatid at siya na nga muna ang pinagbantay ko sa mga bata habang tinutulungan ko nga si Daddy Boss. Di nagtagal, dumating na nga rin si Erica pati na nga rin itong si Mama Ro kasama nga ang kanilang mga junakis. Pagkatapos nga nilang kumain, eto at naglublob nga agad ang mga bata sa pool. Maya-maya ay dumarating na nga rin si Mama Hazel kasama nga ang kanyang mga anak pati na nga rin ang kanyang hipag. Pagkarating nga ni Mama Hazel, inasikaso na nga rin niya itong bangus at nilagyan nga niya ng palaman. Pagkatapos naman ay inihaw naman niya ng aking kapatid. Habang ang mga bata nga ay busy pa rin sa paliligo, pumunta nga kami muna dito sa may swing para nga magkwentuhan saglit. Nakaka-relax nga rin umupo dito habang nagchichismisan kami. Char. At dahil tanghalian na nga rin ang mga oras na ito at tapos na nga rin magluto si Daddy Boss kaya pinauna na nga rin namin kumain ang mga bata at eto nga yung niluto niya. May inihaw na bangus, kare-kare, fried chicken, hotdog, fried tilapia at ang dala ni Mama Hazel na adobong paa ng manok. Habang kumakain nga ang mga bata, kinantahan na nga rin kami ni Mama Hazel ng happy birthday. Pagkatapos nga naming mananghalian, dumiretso na nga rin kami dito sa swimming pool para makaligo na nga rin at kanina pa kami tinatawag ng mga bata. Habang busy kami sa pagbabad, etong dalawa busy rin sa pagkuha ng video na pang MTV. Charis. Kita nyo naman kasi tong si Mama Hazel, ganap na ganap sa kanyang shower shot. Pagkaahon nga namin, naabutan ko nga si Daddy Boss na kumakanta dito mag-isa kaya nakaisip na naman nga ako ng kalokohan at inaaya ko nga si Mama Hazel. Kumuha nga kami ng chocolate sa cake para nga ipahid sa kanilang muka at eto nasampulan agad si Mama Ro. O diba, yung pinagluto na nga kayo pero ginawan mo pa rin ng kalokohan, tuwan-tuwa tuloy itong mga bimosang kasama ko. Di ko nga rin maintindihan kung kinilig ba si boss o nandiri lang sa akin. Charis. Mas marami sigurong kalokohan kung kasama pa namin si Ate Ana kaya lang talagang hindi nga siya pwede. Hayaan nyo at baka sa susunod maulit pa ito at makumpleto rin kami. O siya, hanggang dito na lang. Yun lang. Thanks for watching.